Ito nga pala yung mga main na kailangan para sa pag-change oil. Tapos ito, unboxing na tayo ng oil natin. Ano nga pala yan? South Ocha Shell. Baka naman Shell long ride up to 6,000 km yung nakasulat yan. Tapos ang sabi nga pala sa guys, sa manual, i-start nyo muna para ma-remove yung mga residue. I-ano nyo lang, start nyo saglit. Tapos ito na guys, yung sa ilalim, sa kickstart side, dyan yung siya luluwagan sa ilalim. Tapos may spring yan guys, tapos may itabi nyo lang, sayaan nyo lang muna tumulo. May spring yan, antayin nyo lang tumulo guys. May mga unti-unti pa tumulo, antayin nyo na siya matapos yan. Tapos habang nag-aantay tumulo, linisan nyo muna yung spring at saka yung strainer. Ayan, linisan nyo rin sila mabuti, tanggalin yung mga ribaba. Tapos pala guys, binalik ko siya sa side stand para makita mo talaga yung pagtulo ng mga lungs niya hanggang sa wala nang tumulo. And pinapanasan ko. Tapos pagkatapos pala guys, yan na binalik ko na, hindi ko na napakita kung paano yung basta kung paano yung tinanggal, ganun yun natin ibabalik. Yan na binalik. Tapos hand tight muna siya, tapos gamitan nyo na ng adjustable wrench, or kung meron kayo wrench na sakto, mas okay. Tapos huwag nyo saktong higpit lang, huwag masyadong babarasuhin, saktuhan lang. Tapos yun na, pag nasara nyo na yung sa drain plug, dito naman kayo sa lagayan ng oil. I-ready nyo lang lahat, yung funnel o yung tsaka yung mismong oil, and of course luluwagan nyo rin yung takip ng oil. Ayan, i-ready nyo lang lahat, mabilis na lang yan siya. Ayan, dinagay ko na yung funnel. Tapos yan, nalalagyan na natin yung oil. Yan, pagkalagay natin ng oil, antayin mo lang hanggang maubos. Yan, may mga tumutulo-tulo pa, sayang yung yung oil guys, kasi 1 liter yan dapat. And yung sa CR152, ang kailangan is 1.1 and liter. Pero okay lang din naman, plus minus naman yung nakalagay din sa manual. Tapos yan, pinapatulo ko na yung sa funnel, inaantay ko lang matapos. Sabay hand tight lang, tapos medyo gamitan nyo lang ng adjustable wrench onti. Ayun na, all goods na nalagay na natin yung oil. Ayan, nakita mo umaangat. Tapos yung ginagawa ko is kinikickstart ko lang muna siya ng mga 3 beses siguro, tapos para umikot yung oil, tapos saka nyo siya i-start. Ayan, pag makita mo pag-start, biglang umangatin yung oil sa level. And para i-reset nga pala yung track nyo yung guys, yung mileage ng oil, on off nyo lang yung engine, Yes, of course, after na lahat, huwag nyo kalimutang itabi yung yung oil na pinagamitan nyo ng change oil. Tapos huwag nyo siya itatapon sa kanila o kung saan man, yun lang.